At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito po kung nilabas ni Madam Sas na kung saan nga natuklasan po niya meron po mga peking survey firms na naman po na nagkalat sa ating bansa. Kung ating nga babalikan noong panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon na nga po ng mga peking ganitong mga survey na kung saan pinapalabas po nila na si Marokas po ang number 1 noon. Mga kabayan, kung maalala po ninyo, meron ganyang mga survey noon pinapalabas po nila number 1 po. Si Marokas. Ganoon din po yung nangyayari ngayon, mga kabayan. May pinapalabas po itong peking survey na to na di umano, number 1 po. Siyempre, yung idol po ninyo sa ayuda. Ayan, mga kabayan. Panoorin mo natin. Ito po ang pagbubunyag ni Madam Sas. Madam Sas, bago ang lahat, i-click nyo na ang share. I-share nyo na sa Facebook group ninyo. Maghihintay ako ng mga 10 seconds. Click nyo na yan para mas bonggang-bongga, super bongga. Yung mga kumakain, palakasan nyo to para marinig ito ng mga katabi ninyo. At yung mga nasa motel, hugutin nyo muna yan. Mamaya nyo na ituloy. At yung mga nasa campuses, makinig kayo dahil, oh my Lord Almighty. Okay. Ewan ko kung naaalala nyo noong 2016. Okay? Naalala nyo ba yung 2016? Yung merong peking... mga kabayan, naalala din ni Madam Sas noong 2016. Parehas pa na kami nang naalala. Tuloy mo, Madam Sas. Survey firm na D. Strafford. Ipapaalala ko lang sa inyo yung D. Strafford na si Marojas yung biglang panalo doon. Naalala yung bigla sila naglalabas ng mga peking survey firms. Tama ako, mga kabayan, Diba? Meron kasi talaga po noon. Opo, noong panahon po ni Pangulong Duterte, sobrang lakas po ni Pangulong Duterte noon. Na mismong konting banat lang po kay Marojas. Nagmumukhang engot po si Marojas noon. At nagtatapuan po talaga, landslide po si Pangulong Duterte sa lahat po ng survey. Ngayon, may lumabas po na survey. Talagang obvious na peki kasi pinapakita po ng survey na to, number 1 po si Marojas. Siguro maniniwala, Marojas magna-number 1. So yun po, tama po. Parehas po kami ni Madam Sas. Sige, Madam Sas, tuloy po. Hindi ba? Asa na ba yung D. Strafford? D. Strafford. Okay. Eto, buti may mga nagdi-discuss sa D. Strafford. Actually, yung D. Strafford, ano yan peke talaga siyang survey firm. Kasi, papakita ko sa inyo, so, nung una yan, may mga website, kuno, ganyan. Tapos ngayon, wala na siyang website. Alam mo yan? Yan na siya. Pag pinuntahan mo yung D. Strafford, alam nyo na yung D. Strafford. Mga kabayan, kita nyo po yan. Wala na po yung website. Mukhang nahinto na po yung pagbayad. Ibig sabihin talaga, lumalabas, peke po talaga. Ngayon, mayroon na naman pong kumakalat na peke. Mga kabayan. Sige, hindi ko na po puputulin. Pasensya na po Nagko-comment lang po ako Kasi baka mamaya yung iba dyan. Yung iba kasi sa mga comment section, mga kabayan, sabi ko, tulala ka lang dyan, hindi ka nagsasalita. Minsan tayo akong putulin yung explanation. Ngayon, kailangan natin putulin kasi syempre, i-explain mo Pero as much as possible, yan, hindi na natin puputulin si Madam Sas. Sige, Madam Sas, ikaw na mag-explain. No, naalala nyo yung 2016, D. Strafford. Okay. D. Strafford Marojas. Yan ang kanyang ang kanyang claim to fame niyan. Eto. Papakita ko sa inyo. Sinulat ko. Nandun kasi yung exposure ko nito dun sa dati kong page Ay nako, kaya ninyo dinilit yung dati kong page dahil alam nyo nandun lahat ang
Andun lahat ang andun lahat ang kagimbal-gimbal. So ito, syempre, ang nagpalagana pa nito, yung company, Maroha. So pakita ko sa inyo yan. D. Strafford. Ayan, buti may mga graphics pa. Ayan yung D. Strafford. Okay? So, ano ba nangyayari? So, ayan yung D. Strafford. Sandali nga. Ayan. Diyos ko naman, si Inday Barona pa to. Ano pa siya, tagabantay pa siya ng naglolokohan. Eto, buti pa si Inday Barona. Meron pa siya. Ayan. So, ayan. So, syempre, yung Daang Matuwid team, excited sila kasi may naglabas na D. Strafford, no? D. Strafford. So, number 1, si Marojas dun sa D. Strafford. Sorry mga kabayan, ha? Nakatatawa talaga ako, eh. Wala dyan, nag-number 1. Mga kabayan, si Marojas. Kakaiba din, no? Iba din nagagawa ng pera, eh, no, mga kabayan? Tapos si Grace po, 25%. Si Marojas, 26%. Si Grace po, 25%. Paulo Duterte, 20%. Walang Diyo ka, Marojas. Hey. Tuloy mo na. Bisas. Tuloy mo na. Pero, fly-by-night yan na survey firm. Ang ginagawa nila, para panloko lang yan ng tao. Okay? Usually, nagkakaroon ng maraming fly-by-night na survey na ganito pag gusto nilang gumawa ng mga mekos-mekos. Okay? Mekos-mekos. Ayan. Kita mo, D. Strafford. Ngayon, yung D. Strafford, wala na yan. Meron pa sila dating, nakakaloka dyan sa D. Strafford, meron pa sila kunwaring press conference. Ang press conference ng D. Strafford pa niyan sa may Cebu. D. Strafford Cebu press conference. Ito yung 2016, 2016. Saan ba yan? Para naman, anyway, hindi ko na mahanap. Siguro nahiya na yung nag-report niyan. I believe Sunstar pa yung nag-report nung conference nung D. Strafford. So alam niyo na yung mga mekos-mekos, no? Ganyan ang ginagawa nila. Hello mga ka-moisture, yung mga kakarating lang, i-click nyo na yung share para bonggang-bongga, super bongga tayo. Anyway, so ngayon may bago na namang eksena, di ba? May bago na namang eksena. At alam niyo na yung Daang Matuwid talaga, ang hilig talaga nila ng mga ganyang eksena, no? Daang Matuwid. Anyway, so ito, galing ito kay Ira B. Panganiban. Kilala niya si Ka-Ira. So, ang survey firm ay Social Pulse Philippines. Ayan, number 1 si Tulfo, number 2 si Bongo. Tapos, sino wala dyan? Biglang nawala si De La Rosa. Diba? Sinong pumasok? Si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Parang, ay, biglang pumasok si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Tapos, Social Pulse, di ba? Social Pulse. Tapos, ang bongga dito kasi sa Social Pulse, may website pa sila. Website, Social Pulse Philippines. Para magmukhang legit, meron pa siyang margin of error plus or minus 3. Ganyan, eksena. Socialpulse.com. Okay? Ngayon, pinuntahan ko yung website ng socialpulse.com. Okay? Socialpulse.com. Eto na, nakita ko na. So, pagpunta ko ng website, ito yung website nila. Ito yung website ng social, akala mo naman, tagal-tagal. Social Pulse, gawa pa sa GoDaddy, ganyan. Di ba? Ayan lang yung website nila. So, nag-website pa kayo. Parang, alam mo, sa sobrang kakapal lang mga mukha nito, talagang hindi na sila nag-effort, di ba? So, kailan itong ginawa itong website ng Social Pulse? Kailan niyang ginawa? Syempre, madali lang naman hanapin yan. Pupunta lang tayo sa whois na function, hindi ba? So ngayon, napakalupit daw mga kabayan, ha? Bam Aquino, nakapasok sa Magic 12. Pagkatabi pa sila ni Kiko. Walang Diyo. Napanood nyo ba yung bago patagas na si Kiko, mga kabayan? Ha? Ay, tao na sa inyo mga kabayan, ha?
Bagong patilastas po ni Sir Kiko. Ito mga kabayan, napakita ko po sa inyo. Ah. Ah. Kiko. Pangilinan. Ayan. To. Ang cringe mga kabayan, ang cringe. Ito. Sabay-sabay natin panoorin ha. Ah. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino. Ito Sharon napakatagal na ng asawa mo na senador. Di ba? Nakailang time na po ba si Kiko? Sa mga hindi pa po nakakaalam, hanapin natin. Kiko Pangilinan. Yan. Wikipedia, ayan. Kiko Pangilinan. Filipino lawyer. Lawyer pa pala ito, mga kabayan. Politician from honor, serve as a senator from 2001 to 2013. Ilang years po yun, mga bayan? Magkasunod, 6 + 6, 12 years. And from 2016 to 2022, mga kabayan. Ilan taon yun? Plus 6, 18 years. He was a Senate Majority Leader from 2004 to 2008, mga kabayan. 18 years po, na naging senador. Ito pong si Mr. Kiko Pangilinan, mga kabayan. Ang sinasabi po ni Madam, uulitin natin, Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi napakatagal na po ng asawa po ninyo, Madam. Diyan po sa Senado. 18 years. Pero ano pong nangyari sa presyo na bilihin? Pataas po na pataas. Wag po kayong nagsasalita na akala mo napakadami po nang ginawa ng asawa po ninyo. Pataas po na pataas yung presyo ng bigas eh. Alam mo, 18 years. Wala pong nangyari maganda sa Pilipinas. 18 years. Tapos umaasa po kayong iboboto pa ulit. Panibagong 6 years na naman. Di ba po ba yung kontento? Paulit-ulit na lang yung mga senador natin, mga kabayan eh. Di po ba? Nag-18 years sa Senado. Di ba? May nagbago ba sa buhay ng mga Pilipino? Napakarami na pong batas sa Pilipinas. Pero hindi po natin napapatupad ng maayos. May gagawa na naman kayo ng batas kasi hindi nyo rin papatupad rin ng maayos. Di po ba? Ngayon, 6 years na naman ang gusto. Sinama pa po kayo dyan, Madam Sharon. Alam niyo po, Madam Sharon, idol po kita eh. Kabisado ko po yung mga kanta po ninyo eh. Balutin mo ako naliwanag ng iyong pagmamahal. Ayaang kabisado daw eh, no? Matakman ay makamtan ang kinang na di magtatagal. Madam Sharon, idol po kita. Kaso, pasensyahan po tayo kasi talagang hindi ko po iboboto si Kiko Pangilinan. At ako po, ikakampanya ko po siya na hindi po siya iboto ng taong bayan. Pasensya na po, Madam, Wala po tayo sa bayan ng loob, Madam. Pero idol po kita, Madam. Galing niyo po kumanta. Galing niyo rin po umarte. Dahil na po yung anak niyo po kay Gabby Concepcion. Nako, si Ma'am Casey Concepcion, napakagaling po artista. Sayang nga po, hindi na po natin nakikita kayo sa TV.
Pero palabas niya kay pangalan na ito, kasama si Sam Milby, yan. Ganda nun eh. Diba? Yun po talaga. Siyempre, pogi na pogi tatay. Diba? Gabi Concepcion eh. Diba? Si Senator Kiko, mabait naman po yan. Diba? Pero, ito nga po patalastas sila. Tingnan niyo po talaga mga kabayan. Nakaka-cringe lang. Tingnan niyo. Tayo Pilipino kung wala tayong baon. Hindi tayo Pilipino kung wala daw po tayo baon, mga kabayan. Ha? Paano naman kami? Kaming lumaking walang baon. So I think of us. Are we as American citizen? Miss Madam Sharon Cuneta? You think of us as American citizen? Or are we living in sub-Saharan Africa? Kasi hindi naman po kami binabaunan ng mga magulang namin noon eh. Ha? Sabi ko ni Madam Sharon, hindi daw po tayo Pilipino kung wala tayong baon. Tuloy. Tingnan nyo mga kabayan. Ready mag-Sharon? Alutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, Pag may Kiko, Sir, ba't naman ganyan, sir? Okay, dapat hindi po ganyan. Dapat natural lang po, sir. Ang cringe mo, sir, ang cringe. Literal po, ang cringe mo talaga, sir. Wala po halong biro, ang cringe po. Yung natural na mukha niyo po dapat, hindi niyo na po ginanyan, sir, eh. Mas pogi po kayo dito, sir, di ba mga bayan? Mas pogi po dito si Sir Kiko. May tsura naman po si Sir Kiko, eh. Hindi nga, tito po to ni Donnie. Gwapo si Donnie, di ba? Tsuhig buo niya po yata to si Donnie, eh. Pabangking buo ni Kiko, si Donnie. Ayan. Kasi yung tatay ni Donnie, kapatid ni Kiko. May tsura po si Sir Kiko. Di ba? Papatulan po ba ni Madam Sharon nyo kung hindi po gwapo yan? Di po ba? Yung lahi po nila, mga gwapo eh. Kita nyo naman po kay Sir Donnie. Di po ba? Mati ni Idol ang datingan. Pero sir, huwag mo na gaganto, sir. Nagiging Dennis Padilla, sir. Nagiging Dennis Padilla. Ay, sino ka mukha? Dennis Padilla na, Pero no offense kay Sir Dennis Padilla, siyempre, gaganda ng mga anak dyan sa, Barreto, di ba? Madam, Barreto. Pero tingnan nyo po, huwag nyo po, ang cringe mo yun. Sharon ka! Number 51 sa balota. Yan, no? Ang cringe mo talaga, parang, kay Madam Sharon, parang natural, eh. Pero sa inyo, parang inaano nyo po, parang, ini-exercise nyo po. Tingnan nyo po dito. Tingnan mo. Alutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. pag may Kiko, Di ba? Mga kabayan, di po ba? Tingnan po. Ang cringe lang po. Sir, next time, siguro yung mga patalastas mo, wag ganyan. Okay ka naman, sir, tingnan nyo. Di ba? Yun nga, di ba, mga kabayan? Mabalik nga po tayo sa survey ni Madam Sas. Ito nga po si Kiko, nag-number 1. Nakapasok sa Magic 12. Tanong, kayo po ba ay naniniwala na si Sir Kiko Pangilinan, talagang pasok sa Magic 12? Number 5 pa po, eh. At, may naniniwala pa po ba sa mga piklawan? Ako nagtatanong lang po, 18 years. Gusto pang mag 24 years sa Senado, mga kabayan. Di ba? Yan na lang. Tignan na lang po natin pagdating nung halalan. Tuloy po natin. Ito pong survey na di umano'y peke ayon kay Madam Sas. Ito na yung makikita natin kung kailan ginawa yung Social Pulse website. So ginawa yan, ni-register yung socialpulsephilippines.com ng
January 11, 2025. So, bagong-bago lang talaga to. Bagong-bago, super bago. So, ayun na nga, nakita ninyo. Nakita nyo na kung paano nila imimekos-mekos ang 2025 election. Di ba, ang dami ng mga fly-by-night na survey firms, hindi ba? Na paguguluhin nila yung mga survey. Alam nyo, dalawa lang ang very established na survey firm sa Pilipinas. So, yung SWS saka Pulse Asia. Yung SWS saka yung Pulse Asia, madalas nag-a-agree yan, yung result nila. Kasi nga talagang hindi mekos-mekos ang survey nila. Ano na talaga yan? Siguro may mekos-mekos, may mekos-mekos yan pagdating sa the way they word their question, lalo na yung mga commission survey. Pero in general, yung SWS sa Pulse Asia, yan ang mas reliable na survey firms. Diba? Yung iba kasi, nakita ko parang, na ano na to, nabili na tong mga to. Ganyan. So, yung SWS sa Pulse Asia, sila, alam nyo bakit sila mas reliable? Kasi ang tagal na nila sa business eh. They are for more than 10 years, more than 20 years na sila. Bata pa lang ako, virgin pa ako. Mga virgin pa ako, may SWS na sa Pulse Asia. Hanggang nagkakipay na ako, ganyan. Hanggang nagkakipay na ako, nandiyan pa rin yung SW sa Pulse Asia. Ngayon, yung mga bago-bago, medyo nag-i-establish pa lang yan ng believability, integrity, ganyan. Pero yung Pulse Asia sa SWS, matagal na yan. So, talagang garantisado na yan. Alam mo yon. So, ngayon, well, I'm not diminishing other survey firms, pero ang inaano ko lang talaga is may legacy na tong SWS sa Pulse Asia. Kaya doon ako mas nagre-rely sa Pulse Asia at SWS. Okay? Siyempre, lalo na kung non-commissioned survey. Kasi pag commissioned yan, medyo may mekos-mekos pa yan. Doon lang po ako, bahala na kayo sa ibang survey firms ninyo. No? Ako doon lang ako talaga nagre-rely. SWS saka Pulse Asia. Dahil meron po akong pamantayan ng reliability. Ang pamantayan ko po ng reliability is unang-una, matagal na to sa business. Okay? And yun na yun. So, bahala na kayo sa iba, no? So, Pulse Asia and SWS lang ako nagre-rely ng pagdating sa mga survey because mas transparent sila, mas matagal na sila sa survey eksena. So, ngayon, itong yung gumawa nito, yung Social Pulse Philippines, fly-by-night yan. Kagagawa lang ng survey firm na to. O, diba? Siyempre, biglang nakapasok si Kiko at Bam. So, ibig sabihin, baka may kinalaman ito sa dalawang to. Kayo na naman ba yan? Daang Matuwid? Kasi yung Daang Matuwid noong 2016, madalas kayo naglalabas ng mga fly-by-night na survey. So, baka ganun din yan. So, Daang Matuwid na naman ba ito, mga bayan, ha, mga bayan? Daang Matuwid na naman ba ito, peking survey? Ha? Takin mo, nakapasok, Kiko Pangilinan, balutin mo ako. Ha? Pati si Mr. Bam Makino. Kakaiba, mga bayan, matindi. Ha? O, yan na, mga bayan, ha? Yan po, pinapakita po ni Madam Sas na yung peking senatorial, survey. Di umano kasi yung mga survey na yan, mga bayan, parang minamanipula yan yung utak mo na, di ba? Ito yung sikat, pag kailangan mong iboto, parang ganun. Kaya minsan, di ba? Dati nga di ba, 2016? Hindi nga, si 2016 tuloy, si 2022? Di ba? Kay Robin Padilla. Diba, hindi nga kasama lagi si Robin Padilla sa survey. Hindi nga laging wala nga lagi. Nung nag-eleksyon, nag-number 1 po. Inaano pa si Tulfo.
Diba? Kaya minsan, kayo maniniwala kahit SWS saka ano. SWS saka isa. Kasi sample lang naman yan eh. Usually, sample. NCR lang ang kinukuha, di ba? Hindi makumukuha doon sa Mindanao. Okay, yun lumabas. Number 1, Robin Padilla. O, nangangasinat tuloy lahat. Di ba? O. Ito, I doubt 5'6". Kiko Pangilinan. Bang Aquino. Ganyang mukha, may ano. Ay, ulit sir, wag na masyadong ano wag po kayo pasaktan. Ano lang, parang tanggapin niya positive criticism. Yan. Wag pong sobrang OA pag maarte. Magpaturo po kayo sa asawa po ninyo. Magaling yun si Madam Sharon. Idol ko po yan eh. So, hanggang sa muli mga kabayan, pagkita-kita po tayo sa susunod pa nating video. At huwag niyo po kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam. Sino nang ready mag-Sharon? Halutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, Hayaang matakpan inang na di magtatagal. Mabuti pa kaya. Paalam.